Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Ang Navy ng India ay bumuo ng alyansa sa Pilipinas. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pinag-aagawang South China Sea, 3 barkong pandigma mula sa Indian Navy ang dumating sa Pilipinas nitong Lunes. Sa kurso ng pagpapatakbo ng Indian Eastern Fleet sa Southeast Asia, na kinabibilangan din ng mga port call sa Malaysia at Singapore, dumating sa Manila ang guided missile destroyer na INS Delhi, ang fleet tanker na INS Shakti, at ang anti-submarine warfare corvette na INS Kiltan. Ang China ay naglalagay ng higit at higit na presyon sa Pilipinas at mga hangganang pandagat ng India sa oras ng pagbisita. Sa 8 ng umaga kanina, dumating sa port area sa Maynila ang guided missile destroyer na INS Delhi, anti-submarine warfare corvette na INS Kiltan at fleet tanker na INS Shakti. Ang 3 Navy ships na ito ay bahagi ng Indian Navy Eastern Fleet at mananatili sa Pilipinas ng 4 na araw. Sinalubong sila ng mga kinatawa ng Philippine Navy at Embassy of India. The Indian naval ships are visiting friendly foreign countries to share our experiences and best practices with the host nation navies. We look forward to engaging interactions during our stay at Manila. Mayroong patuloy na tensyon sa hangganan at isang agawan sa teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea. Kailangan ding harapin ng India ang impluwensyang Chino sa lugar nito. Sinabi ng Indian Navy sa isang pahayag na ibinahagi sa social media na si Vice Admiral Rolando Lizor, Deputy Commandant for Operations para sa Philippine Coast Guard at Rear Admiral Rajesh Jankar, ang commander ng Indian Flotilla, ay nagpulong upang pag-usapan ang tungkol sa kapaligiran ng seguridad sa rehiyon at mga estratehiya upang palakasin ang mga relasyon sa seguridad. Nagpulong ang mga profesional sa depensa mula sa Pilipinas at India para sa mga profesional na pag-uusap, mga cross-deck na pagbisita, palitan ng kultura at mga kaganapan upang palakasin ang interpersonal na relasyon tulad ng isang mapagkaibigang laban sa SOCSER sa kanilang pagbisita. Nations share common interest, particularly in maintaining peace and order in the Indo-Pacific region. The Indian Navy and Philippines Navy share strong bonds of friendship and both have endeavored to participate in maritime partnership exercises at every available opportunity. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. 3 Indian Navy vessels are currently deployed in the Philippines to strengthen maritime cooperation with the nation. Ang unang batch ng BrahMos supersonic cruise missiles ay naihatid pa lamang sa Maynila na kinikilala ang armas bilang isang game changer. Ito ay nang dumating ang mga barkong pandigma ng India. Ang paglipat ay bahagi ng halos $375 milyon na kasunduan na ginawa 2 taon na ang nakararaan na may layuning mabigyan ang Philippine Marines ng anti-ship missile. Their visit is a part of the operational deployment of the Indian Navy's Eastern Fleet to the much disputed South China Sea. Indian Navy vessels INS Delhi, INS Kiltan, and INS Shakti reached Manila on Sunday, May 11, 2024, a Navy spokesperson said. The official said the goal is to strengthen maritime cooperation and long-standing friendship. Ang 2 hukbong dagat ay nagbabahagi ng matibay na ugnayan ng pagkakaibigan at patuloy na lumahok sa mga pagsasanay sa pakikipagtulungan sa dagat sa bawat magagamit na pagkakataon, sabi ni Rear Admiral Dhankar. Ang India at Pilipinas ay may isang interes sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang Newsweek ay humiling ng mga komento sa pamamagitan ng pagsulat mula sa Chinese Foreign Ministry at Indian Navy. Sa pagbanggit ng mga sinaunang karapatan sa mga bahura at iba pang tampok, iginiit ng China ang soberanya sa karamihan ng mayaman sa enerhiya na South China Sea. Ang Chinese Coast Guard, paramilitary,
at fishing vessels ay patuloy na gumagana sa mga eksklusibong economic zone ng Pilipinas at marami pang ibang kapitbahay, sa kabila ng katotohanan na ang mga claim na ito ay tinanggihan ng isang internasyonal na arbitral tribunal noong 2016 na. Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime.